Hindi sinasadyang nakita ng yaya ang isang maliit na lobo na nahulog mula sa amo niyang babae. Pero ang amo niyang lalaki ay comatose, paanong magagamit niya ang bagay na ito? Isang nakakatakot na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nagtaksil kaya si ma'am. Habang siya'y naguguluhan, dumating ang amo niyang babae kasama ang isang doktor para suriin ang kalagayan ng amo niyang lalaki. Hindi inaasahan, mas kakaibang eksena pa ang nakita ng yaya. Ang doktor, kahit ang simpleng stethoscope, ay hindi marunong gumamit, at minadali lang ang pagsusuri sa amo niyang lalaki. Sinabi niyang walang malubhang problema ang lalaki habang siya'y litong-lito. Pinalabas ng amo niyang babae ang yaya mula sa silid-lingid sa kaalaman niya, pagkaalis ng yaya. Nagiba ang anyo ng doktor at agad niyakap ang amo niyang babae. Chen, siguro'y nasusukol ka na ngayon, ano? Ang asawa mo ay pag-aari ko. At magiging akin ding mahal. Hindi yata maganda yan, nandito pa si Chen. Huwag mong sabihing mahal mo pa siya. Siyempre hindi. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Kasabi niyon, walang pakundangang naglambingan ang dalawa sa harap mismo ng lalaki. Sa sumunod na segundo, ang asawang 3 taon ng comatose ay tila iminulat ang mga mata. Gising na siya paglingon ng kalaguyo, napansin niyang walang anumang pagbabago sa lalaki. Diretsahang sinabi sa babae na malamang nagkamali lang siya ng tingin pero iginiit ng babae na talagang nakita niyang nagmulat ng mata ang asawa. Para patunayan kung nagtutulog-tulugan lang ba ang lalaki, kumuha ng isang basong kumukulong tubig ang kalaguyo. At direkta itong ibinuhos sa kamay ng lalaki. Oh, ano, wala man lang reaksyon, di ba? Nang makumpirmang hindi pagising ang lalaki, saka lang nakahinga ng maluwag ang asawa. Pagkatapos, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang usapan na parang walang ibang tao lingid sa kanilang kaalaman. Sa kabilang banda, lalong hindi mapakali ang yaya habang iniisip ang mga nangyayari. Oo nga pala, paano nangyaring ang isang doktor ay hindi man lang marunong gumamit ng stethoscope? Natanto ng yaya na baka pekeng doktor iyon. Kaya agad siyang nagplanong bala ng amo niyang babae, hindi niya inaasahan na mabubulgar niya ang sikreto nito. Bakit ka naman pumili ng isang taga-probinsya na parang walang alam para maging tagapag-alaga? Bakit ko naman siya kukuhaan ng profesional na tagapag-alaga? Kapag nagising si Chen at malaman ang tungkol sa atin, tapos na tayo. Sa bagay, ang mga taga-probinsya, madaling paniwalain. Totoo, sinabi ko sa kanya na si Chen ay mapanakit na asawa. At naniwala naman talaga siya. Talaga namang matalino ang mahal ko. Mas maganda kung hahayaan niyang hindi na magising si Chen habang buhay sa sandaling iyon, na pagtanto ng yaya. Na ang amo niyang babae ay nakikipagsabuatan sa kalaguyo nito para pagplanuhan ang yaman at buhay ng amo niyang lalaki sa takot. Agad siyang tumalikod para umalis. Ang ingay ay agad na nakaagaw ng pansin ng dalawa. Nalaglag yung bagay na yun, ibig sabihin may tao sa labas. Si Jiang Nuan kaya, pinayuhan ng kalaguyo ang babae na huwag mag-alala, ang isang hamak na yaya ay hindi banta sa kanila. Humanap lang ng pagkakataon para subukan siya at malalaman din pagkatapos ay isinama ang babae para lumabas at mag-date. Pagkaalis ng dalawa, mabilis na pumasok ang yaya sa silid at nagulat nang makitang nagmulat ng mata ang amo niyang lalaki. Gising na po kayo, sir. Nais ng lalaki na humingi ng tulong sa yaya ngunit napansin niyang hindi siya makapagsalita. Hindi po kayo makapagsalita. Sandali lang po, tatawag ako ng doktor. Mukhang hindi pa naman siya gaanong mangmang. Anong problema? Hindi ko mahanap ang cellphone ko. Naiwan ko kaya sa kwarto ni Chen. Ayos lang yan, balikan mo na lang pero nandoon ang mga litrato nating dalawa. Doktor, pakitingnan niyo po gising na po si sir, pero hindi makapagsalita. Huwag kang mag-alala. Pakibilisan niyo na lang po, natatakot ako baka bumalik na yung may-ari ng bahay. Parang may narinig akong ingay sa kwarto. Wala naman. Sa kwarto, kami lang ng asawa ko. Kanina. May dumaan ba? Walang tao. Ako lang mag-isa. Bakit may isang tasa ng tsa dito? Ginoo at ginang.
Hindi pa ako nakainom ng ganitong kamahal na tsaa, kaya gusto ko lang matikman. Talaga ba? Oo. Kaya siguro nakatago sa ito. Kaya siguro nandito siya sa tagong lugar na ito. Ito. Mahal, kailan ka bababa? Naghihintay na ako ng sabik. Sige, ate, pupunta na ako. Pasensya na po, hayaan mong magtago ka sa aparador. Walang problema. Walang anuman, mag-rehab ka lang. Tungkol sa, hindi siya makapagsalita ngayon, dahil sa pagkakabangga sa ulo. Ang gamot na ito ay 3 beses sa isang araw, tuwing may isa. Paglipas ng ilang panahon, magiging maayos na si Ginoo. Salamat, Dr. Wang. Walang anuman. Sige, aalis na ako. Ano ito? Ito ay espesyal na. Nakuha ko mula sa kaibigan. Ito. Kapag nakakain ka ng sapat sa loob ng isang panahon, maaapektuhan ng nervyos, ng permanenteng pinsala. Ikaw, maghanap ka ng paraan para maibigay ng tama kay Gutchen. Anong gagawin mo? Bawal to, alam mo ba? Ano ngayon? Wala na tayong magagawa kung magising si Gutchen. Sa tingin mo, magiging maayos ba tayo? Oo. Gagawin ko. Huwag mag-alala, Ginoo. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. HMM. Ginoo. Gusto mong subukan na tumayo at maglakad-lakad. Sabi ni Dr. Wang, nakakatulong ang paglalakad para gumaling. HMM. Hurry up. Gutchen. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin man, ikaw ang sisihin sa pag-iral mo. Nahamarang sa daan ko. Sir, kaya mo nang gumalaw. Sir, nasa vegetative state na siya. Paano mangyayari yun? Bakit ang mga binti niya nasa sahig? Kakaiba, gusto ko lang palitan ang kumot, kaya ililipat ko ng kaunti ang Ginoo. Totoo ba yun? Pasensya na, Ninang. Hindi ko naalagaan ng maayos ang Ginoo. Walang anuman. Tandaan mo lang, pag nagising siya, agad mo akong sabihan. Oo. Ay, ano sa tingin mo? Sa huling doktor na si Dr. Song. Mukhang magaling siya sa kanyang larangan. Noong huli, si Dr. Song ay pumunta para gamutin si Gutchen. Nasaan ka? Nakapag-ayos na ako, at umuwi na para magpahinga. Totoo ba? Kayong mga maliliit na katulong, talagang madaldal. Mas mabuting sabihin mo ang totoo. Paano naman ako, magsisinungaling sa ginang? Ito, ay ang gamot na binigay ni Dr. Song kay Gutchen noong nakaraan. Ngayon mo siya pakainin. Ngayon pa lang 10:00. Baka pwede kong pakainin siya sa tanghali. Ano ang kinalaman nito sa oras? Pinapagawa ko sa iyo na ibigay ito sa kanya ngayon. Wala na akong tubig. Pupunta muna ako para magpakulo ng tubig. Hindi na kailangan ng tubig. Ibigay mo na lang. Kung hindi, magpapakulo na lang ako. Mabilis lang yan. Pinapagawa ko sa iyo na ibigay ang gamot. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? O kaya naman, alam mo ba ang tungkol dito? Kaya iniisip ko na ang gamot na binigay ni Dr. Song. Hindi mapagkakatiwalaan. Hindi. Siyempre naniniwala ako kay Dr. Song. Ipapakain ko na ngayon. Bilisan mo na. Gusto kong makita kung may lakas ka bang pakainin ito. Huwag mo talagang sulukin. Mukhang ang taong ito ay talagang walang alam. Ako na muna ang kakain. Ikaw na ang bahala dito. Bilisan mo. Ayos lang ba? Ilabas mo na yan agad. Buti na lang hindi mo nilunok. Sino ba ang nakakaalam kung ano yun na ibinigay niya? Magpahinga ka muna. Siguradong gagaling ka. Sinasabi mong itapon na lang ito. Oo. Nakakapagsalita ka na. Huwag mong ipaalam sa asawa. Kung hindi, sino ang makakaalam kung ano ang gagawin niya? Sandali. Ginoo. Anong maipapagawa mo? Puno na ang basura. Aalis ako magtapon. Gamot ni Sir. 3 beses sa isang araw. Naalala mo na ba? Opo, Ginoo. Naiintindihan ko na. Pupunta ako para itapon ang basura. Sige lang. Sa wakas, naitapon ko na. Buti na lang hindi ito nakita ng dalaga.
Sinasabi mo ba, napalitan silang dalawa? Ganito, kahit nasa hinaharap, sa harap ng ginang, magbibigay ng gamot, hindi niya ito matutuklasan. Bakit mo ibinuhos ang gamot? Bakit mo ibinuhos ang gamot, ginang? Ako ang nagbigay ng gamot sa Ginoo. Hindi sinasadyang natapon lahat. Ngayon pakainin mo na. Ako ang bahala. Maingat na pakainin ang gamot. Huwag kang magpadalos-dalos. Ginang, susubukan kong mag-ingat sa susunod. Huwag kang mag-alala. Basta't sumunod ka ng mabuti. Hindi ka namin pagsisisihan. Salamat po, Ginang. Terror na. Sana, binibini. Huwag mo nang saktan si Ginoo. Masarap ba ang gamot? Gutchen. Kung may sisihin man, ikaw lang ang may kasalanan sa malas mong kapalaran. Magandang araw, Pangulong Bay. Pangulong Bay, pakitignan itong dokumentong ito. Pangulong Bay, ito ang kape mo. Pero kapag namatay ka na, lahat dito ay magiging akin na. Anong nangyayari sa'yo? Ito ba ang gusto mo? Suriin. Sinasabi mo, dalhin ito para suriin. Sige, may oras ako. Kukunin ko ito para suriin. Hindi. Ngayon. Kaya mo bang mag-isa sa bahay? Oo. Tungkol sa ulat ng pagsusuri na ito, bakit hindi pa lumalabas? Malapit na itong lumabas. Maaari kang umupo dito at maghintay. Sige. Sabi ko namang wala namang malaking problema. Na-delay ang regla ko, kaya dinala niya ako sa ospital. Ay naku, kasi natatakot lang ako. Kung sakaling buntis na ako, sa ganitong pagkakataon, alam na ni Gutchen, tapos na ang usapan natin. Mahal, ako ang nagkulang sa pag-unawa sa nararamdaman mo. Hinalikan mo ako. Sige na, okay na. Salamat at walang masyadong nangyari. Jiang Luan. Tumigil ka, sandali, tumigil ka. Ninang, bakit ka pumunta sa ospital? Kamakailan lang hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko, kaya pumunta ako dito para magpatingin. Noong araw ay maayos naman ako, bakit biglang nagkasakit? Hindi ko rin alam. Ninang, bakit kayo kasama si Dr. Song? Si Dr. Song ay nasa araw ng pahinga. Sandali lang, ipapadala ko siya kay Gutchen para magpatingin. Talagang isang masamang mag-asawa. Tapos na ang ulat ng pagsusuri. Pumunta ka sa opisina ni Dr. Wang. Kunin mo na. Sige po, madam, pupunta na ako. Tumigil ka. May problema ka pa ba, madam? Ikaw, masakit ang tiyan ko. Bakit ka pumunta sa psychiatrist? Ako. Kamakailan lang. Hindi ako makatulog ng tuloy-tuloy gabi-gabi. Kaya naman, pumunta ako sa psychiatric clinic. Nagsagawa rin ako ng check-up. Talaga ba? Siyempre, Ginang. Kung ganito na nga, bakit di kita samahan? Makinig ka. Nahiya naman ako, na personal mong samahan ako pumunta. Ay, huwag kang mahiya. Matagal na kitang turing na pamilya. Terror na. Dr. Wang, ang katawan ko. Ayos lang ba? Kamakailan lang, hindi ako makatulog buong gabi. Walang problema sa katawan mo. Magpahinga ka lang ng mabuti palagi. Totoo ba? Wala bang problema sa katawan ko? Talaga bang walang problema? Kailangan mong mag-alala. Bigyan kita ng gamot. Talagang ang sinuri niya lang ay ang problema sa pagtulog. Ito ay HMM. Ito ang aking amo. Sabihin mo lang sa kanya ang totoo. Talagang nagpa-check up si Inang. Jiang, dahil sa kakulangan ng tulong, ipinakita ng pagsusuri na siya ay malusog. Ngunit siya. Ayos na. Isa lang ang isang alipin na nagkasakit. Kung walang problema, huwag na kayong istorbohin ang doktor. Umalis na tayo. Dr. Wang, salamat sa pagtulong mong magtakip kanina, para mapanatili ang privacy ng pasyente. Responsibilidad ko iyon. Ang gamot na ito, saan mo ito nakuha? Ito ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa utak. Hindi ito dapat inumin ng matagal. By rule, ang tindi mo pala. Sandali lang, hindi ito ang gamot. Anong nangyari? Hindi ba ito ang ibinigay mo sa akin? Hindi ang bote ng gamot ang mali. Gamot. Tiyak na pinalitan ng gamot na ito, bagaman pareho silang bilog. Ngunit ang ibinigay ko sa iyo, mas maliit ito kaysa dito. Paano mo nalaman? Baka mali ang alaala mo. Ay. Hindi ako nagkakamali.
Paano nangyari ito? Maliban sa iyo at sa akin, ang gamot na ito, may iba pa bang nakipag-ugnayan? Si Jiang Luan. Siguradong siya yun. Pinayagan ko lang siyang pakainin si Gu Chen ng gamot. Ang sinasabi mo ba, yung nakita mo sa ospital kanina, yung probinsyana? Siya yun. Bakit bigla siyang pumunta sa psychiatrist? Alam kaya niya ang ilang bagay. Ano ang balak mong gawin? Hintayin mo siyang makabalik. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na lokohin ako. Makikita mo ang mangyayari sa kanya. Sana hindi siya mahuli. Lumapit ka dito. Ninang. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal. Ihanda ang mga bagay mo at umalis ka na. Hindi ako makaalis. Paano na ang Ginoo kung aalis ako? Ninang. May nagawa ba akong mali? Bakit mo ako tinanggal sa trabaho? Anong ginawa mo? Alam mo mismo. Hindi ko alam. Ninang. Tapat ako kay Ginang. Tapat ako. Tapat ako. Huwag mong palitan ang gamot ng Ginoo. Ninang. Gamot. Anong gamot? Talagang hindi ko alam. Kung saan talaga ito natuklasan. Ginoo, pakiiwan mo na lang ako. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Pakiusap, hayaan mo akong manatili. Walang problema. Bakit ka pumunta sa psychiatrist? Ako. Pumunta ako sa ospital. Talagang para suriin ang aking katawan. Tingnan mo. Ito ang aking resulta ng pagsusuri. Bakit mo pinalitan ang gamot ng Ginoo? Pasensya na, Ninang. Hindi ko dapat pinalitan ang gamot ng Ginoo ng bitamina. Patawarin mo na ako. Sabi mo, ito ay bitamina, HMM. Bakit mo ginawa yan? Ako. Hindi ko sinasadya. Nahulog ang gamot ng Ginoo sa tubig. Natakot akong pagalitan mo ako. Kaya pinalitan ko ito ng bitamina. Talagang hindi ko sinasadya. Maaari akong manumpa sa langit. Sige, manumpa ka. Mananumpa ako sa langit. Kung mayroon akong kahit isang kasinungalingan ngayon, hindi ako magkakaroon ng anak sa buhay kong ito. Ito ang iyong sumpa. Sa aming baryo, kung hindi makapag-anak ng lalaki, ay dapat batikyusan ng lahat. Ay, bakit mo pa ipag-aawayan ng isang probinsya ng tao? Sige, pansamantala akong maniniwala sa iyo. Sa pagkakataong ito, ayos lang. Ibigay ang gamot sa guro sa tamang oras. Salamat, Dr. Song. Ako. Naiintindihan ko na. Sa'yo, mahal, napakaganda mo talaga. Ay, mag-ingat ka, may tao pa sa bahay. Pero, hindi ko na kayang pigilin. Kaya, alam ko ang isang magandang lugar. Tiyak na magbibigay ito sa iyo ng pakiramdam na parang lumilipad. Hindi ko talaga. Hahayaan kayong saktan ng Ginoo. Gising ka na. Ito ang ulat ng pagsusuri. Hindi ko inasahan. Nabibigyan ka niya ng ganitong gamot. Salamat sa effort mo. Nakakapagsalita ka na. Malapit na bang gumaling? Hindi pa. Malapit na siguro. Huwag kang magalit. Kung ganito ang trato niya sa'yo, siguradong may katapusan din siya. Ang ganda ni Bayrou. Ikaw. Pumunta ka sa pulis at mag-report. Sige. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako ngayon. Hindi maganda ang ganito sa araw. Bakit hindi maganda? Dito lang sa sasakyan may pakiramdam. Anong nangyari? Hindi ba ito ang katulong mo? Mukhang siya nga. Saan kaya siya pupunta? May ginagawang lihim. Bakit hindi natin siya sundan? Sige, Tara. Miss. Paano pumunta sa building 3? Oh. Sige. Saan siya pupunta? Pupunta siya sa presinto. Paano mo nalaman? Gusto mong tumawag? Wala akong ganon. Tinanong kita. Gusto mo bang tumawag? Talagang wala akong ganon. Ikaw lang ang gusto mong tumawag. Sige, tanungin kita. Anong balak mong gawin dito? Pumunta lang ako para mamili ng gulay. Kung wala kang mahanap na dahilan, manahimik ka na lang. Tulong.
Ikaw pa rin talaga. Ano na ang gagawin ngayon? Umalis muna tayo rito. Nasaan ba ako? Ano ang gagawin? Hindi ako makagalaw. Kailangan kong makalabas. Kung hindi, delikado ang Ginoo. Mas mabilis. Anong ginagawa mo? Nais mo talagang tumakas. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ano ang balak nyo? Pakiusap, pakawalan nyo na ako. Pakawalan ka. Sa panaginip, dito ka nalang mamatay sa gutom. Ilegal ang ginagawa nyo. Hindi kayo pakakawalan ng tito. At ano ngayon? May nakakaalam ba? Marami kayong masamang ginawa. Tiyak na may kabayaran yan. Talaga ba? Ako'y buhay na buhay dito. Ikaw ang kabaliktaran. Buhay mo'y ganito kagulo. Inapit mo ang asawa ko. Ito ang iyong kabayaran. Masamang lalaki at babae. Kapag nagising na ang Ginoo, hindi kayo palalagpasin. Tama nga, alam mo na ang lahat. Nandyan ka pa sa panlilinlang. Ikaw, maliit, dahil alam mo na ang lahat. Dito ka sa basement na ito, maghintay ng isang buhay, tulad ng taong katulad mo. Mamatay. Walang makakaalam. Bakit hindi pa bumabalik si Jiang Luan? Baka may nangyari na. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin siya. Guro. Saan ka pupunta? Grupo ng Gu. Medyo malayo iyon. Mga 30. Diretso lang dito. Nagmamadali masyado sa paglabas. Nakalimutan kong dalhin ang cellphone. Bigyan mo na lang ako ng cash. Nakalimutan ko rin ang cash. Pagdating ko doon, pwede ko bang ibigay sa'yo ang pera? Walang pera. Anong sasakyan ang sakay? Tumuloy ka na. Wala lang akong pera ngayon. Pagdating ko doon, ibibigay ko sa'yo ang pera. Hindi ako naniniwala. Tumuloy ka na. Huwag mo akong hadlangan sa negosyo ko. Bakit parang si Ginoong Gu ito? Ginoong Gu, ayos na ba kayo? Halos ganun na. Bumalik na tayo sa grupo. Ginoong Gu, ang kumpanya ay nasa gulo ngayon dahil kay Byron. Ang sitwasyon ay napakakalabuan. Kailangan mong pangasiwaan ito ng maayos pagbalik mo. Oo, tama. Tulungan mo akong hanapin ng isang tao na ang pangalan ay Jiang Luan. Sisiw ang lahat sa walang kwentang Jiang Luan. Sinira niya ang aming plano. Lahat ay nagulo. Dahil naipakita na ang mga bagay. Hindi na rin makakapagtagal si Gu Cheng. Kaya, hindi ito tama, di ba? Malapit na kaming mamatay. Pero interesado ka pa rin sa buhay niya. Anong ginagawa mo? Kung hindi siya mamatay, tayo pa ang mapapahamak. Nasaan na siya? Nasaan si Gu Chen? Magmadali, hanapin siya. Tapos na. Wala si Gu Chen sa villa. Isang taong walang malay. Paano siya mawawala? Ayos na. Siguradong nandyan si Gu Chen, nang hindi natin alam. Kaya tapos na, lahat ay tapos na. Jiang Luan. May hawak pa kaming Jiang Luan. Jiang Luan. Isa lang siyang katulong. Anong magagawa niya? Kahit si Gu Chen makabangon ng ganito kabilis. Hindi ako naniniwala na walang kamay si Jiang Luan. Basta't hawak pa rin namin si Jiang Luan. Natatakot ka pa bang hindi mag-react si Gu Chen? Oo nga. Si Jiang Luan ay nagligtas kay Gu Chen. Hindi ko naniniwala na hindi siya mag-aalala. Tama. Mabilis, tawagan mo si Gu Chen. Nahanap mo na ba si Miss Jiang? Nahanap na sa lahat ng lugar. Hindi pa rin natagpuan. Ang bakas ni Ginang. Jiang. Ginoong Gu. Huwag kang lumapit. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi mo ba gustong malaman ang kinaroroonan ni Jiang Luan? Si Jiang Luan. Palayain mo siya. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Kung gusto mong makita siya, mag-isa ka. Sa address na ibinigay ko sa iyo. Nasaan si Jiang Luan? Bakit ka nagmamadali? Gusto mong iligtas si Jiang Luan. Unang pirmahan mo na itong kasunduan. Tama ka, sobrang sakim mo talaga. Bakit mo akalain? Magbibigay ako ng bahagi ng Guso Group para kay Jiang Luan. Para lang kay Jiang Luan. Ikaw, ipirma ka ba o hindi? Unang pakita mo muna si Jiang Luan. Ayos ka lang ba? Hayaan mong makita si Jiang Luan. Terra. Ayos ka lang ba? Nakita mo na ang tao. Ipirma ka ba sa kontratang ito o hindi? Ginoo. Huwag pumirma. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Ako, tumigil ka. Kung gusto mong tumigil ako, sige. Pirmahin mo itong kasunduan. Hindi pwedeng pirmahan, Ginoo.
Kung gusto mong mapababa ang kanyang paghihirap, agad na itong pirmahan. Sandali lang. Sandali lang. Guzang, nandito ako para iligtas ka. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Kung hindi dahil sa akin, sa mga sakit na ito. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sila ang may kasalanan. Sobrang sama nila. Direktor Gu. Sila ang nagsimula nito. Songming. Si Songming ang nagpasok sa akin sa gulo. Nagsinungaling siya sa akin. Ginoong Gu, hindi ko sinasadya na saktan ka. Siya ang nag-utos nito. PSK, ikaw, masamang babae. Nabisto na ang lahat. Gusto mo akong ipahamak. Ginoong Gu, inosente ako. Kailangan mong maniwala sa akin. Wala akong kasalanan. Si Ginoong Gu ang may kasalanan. Hindi sila mabubuting tao. Dalhin silang lahat. Oo, Ginoong Gu. Ginoong Gu. Sa 5 taon na ito, marami akong naisip. Sa tingin ko, talagang nagkamali tayo. Oo nga, noon, nabulag tayo ng mga pagnanasa. Talagang maraming maling bagay ang nagawa. Pero mabuti na lang, may pagkakataon pa tayong ituwid ito. Assistant Liu, naalala mo ba ako? Nandito ako para kay Ginoong Gu, at kay Ginang, Jiang, 5 taon na, nakalabas na ito. Nakalabas na, gusto lang naming makausap si Ginoo at Ginang Gu. Ano ang gusto ninyong gawin? Hindi iyon. Nandito lang kami para humingi ng tawan. Oo, Assistant Liu, talagang alam namin ang aming pagkakamali. Nandito kami para humingi ng tawad sa kanila. Maghintay kayo dito sandali, pupunta muna ako para kumonsulta kay Ginoong Gu at sa kanyang asawa. Pangulo, Ginang, si Rui at si Songming ay nakalabas na ng kulungan. Naghihintay sila sa labas para sa inyo. May kailangan ba sila? Sabi nila gusto nilang humingi ng tawad. Papasukin sila. Ginoo Gu, Ginang. Wala na akong ibang hiling. Nais ko lamang na mapatawad ninyo ako. Oo nga, Ginoong Gu, Ginang. Napagpasyahan na namin, na ilagay ang lahat ng aming mga bagay. Lahat ay inialay sa lipunan. Umaasa lamang, na maitatama ang aming mga pagkakamali. Mahalaga ang pagkilala sa pagkakamali. Alam ninyo ang inyong pagkakamali. Lahat ay maaari pang maayos.